Okay guys, ano naman tayo? ng if naman tayo. So ng if is like if else statement. So ang idea is, for example, you have here paragraph. You want to show or you want to see this paragraph. Let's say ng if. Okay. So eto yung first statement natin, like sa other conditional statement. Diyan natin inilalagay yung true or false na condition. So, dito, pwede natin ilagay yung literal na true. Okay? Pag nilagay ko po ay literal na true, okay, so hindi siya yung nakalagay sa single or double quotation, ano. So, eto, yes, ano pala siya, ano, nakapasok sa double quotation, but yung sinasabi kong literal na true, hindi yung parang nakabind, is yung ganyan, may single quotation. So, we have here ng if true. Pagka daw true yan, makikita natin to. Okay, and then kapag false yung value natin, so hindi niya i-generate yung buong paragraph kung saan mo nilagay yung ng if. So tingnan nyo mangyayari kapag ito ay nilagay ko sa single quotation. Okay, so as you can see, kahit na false yung nakalagay kasi tinitreat nito as a string. You can make a statement. So let's say 2 is greater than 3. So kapag ang answer niyan ay false, so hindi niya ipapakita yung paragraph na to. So pwede rin, magde-declare tayo dito sa ating TS, and then instead of 2 is greater than 3, lalagay ko dito si control. Okay, so since ang value ni control dito sa TS natin is true, makikita natin to, i-generate niya yung buong paragraph. Okay, and then kapag naglagay ako dito ng false, hindi niya ipapakita yung paragraph. Okay, another example is combining ng if and then ng for. So as you can see in here, katulad dun sa may previous video natin, nag-generate tayo ng card. Came from this student's object array. And then sa header natin, doon natin ilalagay si sname. And then we have here card subtitle, wherein kinokontrol lang natin siya. It is, etong nakikita nyo na to, interpolation. Interpolation din siya. So, kapag tinanggal natin to, ayan, so, s that is male, okay, so, lalabas dyan kasi true, false, true. Now, it's parang if-else lang din siya, no? So, this one is, kumbaga tinatanong natin, eto bang value na to ay true or false? Okay, so, literal string na male ang interpolate mo, or yung female, kapag ka naman false daw yung is male. What if gusto natin i-implement dito yung ng if, okay, ng if statement, wherein ang gusto ko lang makita is yung lahat ng male. Ang gusto nating makita at hindi makita is yung card, so dito natin ilalagay yung ng if. Supposedly dapat this one will work, but we have an error. Ang idea is hindi natin po pwedeng gamitin yung ng for and then ng if sa isang tag. Okay? So, ang gagawin natin, yung pinakita ko sa inyo before, ng container. Okay? So, yung ng container, yun yung ating ilulup. Okay? And then, ilalagay natin yung control natin dito sa my card. Okay? So, kapag ito ginawa kong false, so wala tayong makikitang card. Okay, so just to test out lang naman yung kaya natin ginamit tong control. But of course, ang gagamitin natin dyan is yung is male. Okay, so we have here ng if is male. Kapag true, as you can see, lahat lang nung male, yun lang yung lalabas. Pero po pwede kong gawin dito, ng not is male. So kabaligtaran naman, si Maria naman yung lalabas. Okay, so tanggalin natin tong ng if na to. And then, ilipat natin siya dito sa ating card header. Okay. So, ng if, not male. So, as you can see, ang lalabas. Or matatago yung ating card header. I want to create another, color, for example. Another attribute color. Ngayon, like this one. Katulad niyan. Paano kapag sa female, gusto ko may ibang design yung sa may female. Okay, so itong ginagawa kasi natin is if statement lang. But we can write else statement kapag nag-false or mayroon tayong fallback dun sa may ating ng if. Okay, so let's create a block
or a block of code na mag-handle ng mga else statement natin. Okay, so ng template, it is a parang container din siya. Okay, but this time, lalagyan natin siya ng template reference variable. Ayan, so kapag else, ito yung ipa-fire niya. So, ang mangyayari, kung ito ay true, ganyan yung magiging statement natin. So, pwede natin yan kunin, kinuha ko siya, and then, ayusin ko lang siya. Ang gagawin ko dito, instead of primary, lalagay ko po siya ay, let's say, warning. If daw, this is male, ito yung papakita niya. Pag naman false, we write else, and then yung pangalan ng ating template reference variable, yung block na pupuntahan po nito. Okay, so as you can see, we have color. Ayan, kulang tayo ng C, color, warning. So, pareha sila na meron ng design. Okay, so nagkakaiba-iba na lang sila dito sa may color warning. Okay, so of course, mas madali sana yan kung dito na lang natin siya ilalagay. Okay, so kung maglalagay tayo ng color dito, color, for example, let's say primary, and then for example, danger yung isa, and then instead of using this ng template, ang gagawin mo na lang dito is ibabind natin. And then, as you can see, kahit na hindi na natin implement si ng if sa kanya. Okay, so in here, yung pwestuhan na itong ng template natin, pwede mo siyang ipwesto kahit saan as long as abot siya nung, for example, katulad nito, scope natin yung s.name kasi. So, dapat dun sa may pasok, dun sa may opening ng ng container natin. Or what I mean is dun sa may kung kailan tayo nag-declare or kung saan tayo nag-declare ng ng for, since gagamitin natin yung s.name in here.